Isip gagnaw. Smile food. Di ba? Di ba nag-upload ta kung anong mas malaki yung sahod, yung construction worker sa Canada or yung pagsisiman? Sabi mo pagsisiman. Oh. Sa opinion ko lang yun. Oh, lagi. Kasi saglit man lang ako nag-construction worker. Oh. Pero hindi ko kasi alam din kung magkano yung construction worker na sahod dito. Yun yung ano ko. Kasi yung sa akin, part-time lang yun eh. So, wala akong kasiguraduhan sa sahod talaga ng construction worker dito sa Canada. Kaya comment na lang yung kuan, may mga idea. Kasi yung sa akin, based on my opinion lang po eh. So, yun. Hindi pala yun talaga yung sahod. Hindi, part-time lang ako nun eh. 16. Part-time lang pala yun? I mean, yun lang pala yung, hindi pala yung exact na sahod talaga? Hindi, skilled yan eh. So, hindi ko alam talaga yung sahod. O baka mas Actually, malaki pa yung sahod na. Kasi baka mas malaki yung sahod sa license. Kasi dito, bawat skilled na kuan mo ng trabaho, like for example, construction, tsaka yung welder, mga ganon, may mga tinatawag kasi silang ano eh, ano mong tawag doon, license ticket kung tawagin. Yun yung mag-i-exam sila sa RIDSEL. So once na merong ganon na license, ibig sabihin nun, skilled ka, tsaka yung rate mo, sa pagkakaalam ko lang din to sa mga nababasa ko, $30 per hour pataas. Yun yung nababasa ko. Hindi ba yung cash job day? Yung, Construction worker na experience mo? hindi, part-time yun sa akin. 3 araw lang ako dun, hindi ako. O bakit ka tumigil? Bakit di ka na bumalik? Kasi may nahanap akong trabaho na full-time eh. Pero pwede mo naman yung part-time, ba't di mo binalikan? Lagi ka man tinatawagan ni kuya. Wala mo sasakyan, paano yun? Walang Tsaka sakyan. pagod na ako, siyempre. Bakit saan ba kayo natulog? Ano bang na-experience mo? Natutulog kami sa sasakyan niya. Tsaka ano talaga, pagod na kasi sa full-time na trabaho, babanat ka sa trabaho dun eh. Tapos kung magpa-part-time ka pa ng ganon. Bakit sabi mo nandun ka sa Pinas, magtrabaho ka ng 3 trabaho? Di, pag sa actual, mahirap talaga kasi Oh. yung ibang trabaho kasi banatan talaga ng buto eh. Hindi kaya yung trabaho sa Pinas na pwede kang pitiks-pitiks. May banatan din naman ng buto sa Pinas pero Sa Pinas pwede ka mag PO. ano kasi, Yung yung trabaho kasi dito, yung iba malalayo. So, yung oras ng pag-travel mo pa lang, gagastos ka na ng oras nun. Tapos pauwi ka pa, pag uwi ka pa, gagastos ka pa ng oras. Siyempre, yung pagbiyahe mo na yon, pagod ka na nun. Tapos yung trabaho pa, na 8 hours. So, instead na, siguro kung madaming bayarin, pero hindi ako aabot sa ganun. Kasi importante yung katawan. Ba't Kailangan nag-barber ka? pahinga, ha? Ba't nag-barber ka? Hindi, ilang oras lang naman yan. Hindi man yung 8 oras ulit. Example, 8 oras ka sa umaga, tapos 8 oras ka ulit Ba't sa ang gabi. yabang mo nung nasa Pilipinas tayo, sabi mo, hanap ka ng 3 trabaho. Hindi, ano lang yun, part-time lang yung dalawa eh. Pero hindi kaya pag ano. Kasi sa trabaho ko nga, okay lang sana kung nasa opisina ako. Oh, di ba? Pero wala, hindi kaya. Mas mabigat din yung, mahirap din yung construction kasi yung naranasan mo, walang pagkain. Hindi, yung sa amin kasi, walang sariling lutuan. nakasama lang kasi ako sa isang para siyang kontraktor eh, kay kuya. Maraming salamat kuya. So, yun, ano lang ako sa kanya, nakasabay lang ako sa kanya ng 3 araw. Yun, enjoy naman ako. May natutunan din ako. Pero yun nga, kailangan mabilisan. Tapos, anong tawag ito? Yun nga, kailangan ko kasi ng full time nung time na yun eh. Full time yung hinahanap ko. Tsaka yung magbibigay ng mga kuan,
Mga papilis. Yun yung hinahanap ko dati. Yun lang. So, comment na lang sa mga construction worker natin na OFW dito sa Canada. Mga skilled yan sila, skilled worker. Yan. Oo, kasi baka kala nila maliit lang sa ng ano. Hindi. Yung sa akin kasi part-time lang yun eh. Helper lang ako nun, kaya binigyan lang ako ng na ganong rate. Tapos 3 araw lang ako nun eh. Pero yun nga, yung sinasabi ko naman na seaman, yung malalaki yung sahod, yun yung mga opisyalis na tinutukoy ko. Kasi yung mga ratings, lang yun sila eh. Medyo lang yung sahod eh. Pag opisyal. Oo. Yun. Oh, teka. Okay na. Pag opisyal. Wait lang. Oh. Kasi may tatanong ko iba.